Tanong na po tayo mga kapatid. Sa lahat po, eto pa nakita ko lang kanina, putya parang galit na galit yung PCO secretary, yung kalbo. Na, yung mga nagpe-fake news, ano natin 'yan, habulin natin 'yan. Ah, ang tapang mo naman sir, nakakatakot ka naman sir. Sa totoo lang po, wala po kaming problema na gawin niyo yung trabaho niyo. Pero grabe yung ano, yung akala mo ang laki nung kasalanan ng mga tao. Bakit hindi niyo habulin yung mga bakit kaysa naggagalit-galitan ka diyan, sir? Yung PCO, yung amo ni Claire Castro, sa mga fake news, hindi mo ba naisip na baka biktima rin ng fake news yung sinasabi mong nagpe-fake news? Dami niyong alam. Tapang-tapang niyo pagdating sa mga vlogger, akala mo pinakamalaking kasalanan yung ginagawa ng mga vlogger, eh. Kaya dapat ang mga vlogger, alam niyo sa totoo lang kung ako po ay kung hindi lang ako tamad, siguro kung bata-bata pa ako, talagang magsusumikap ako na magbuo talaga ng mga grupo ng mga vlogger, mga tipong kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Para ipagtanggol yung mga vlogger, lahat na lang. Diversion yung mga vlogger eh. Abulin namin yung mga nagpe-fake news na yan, mga vlogger na yan. Di na po si Jay Ruiz, matagal na pong tanggal yung si... Iba na po to, yung kalbo po. Kalimutan ko pangalan eh. Wala kang kasilbi-silbi sa PCO tapos ngayon maghabol ka ng mga fake news. Habulin niyo yung mga magnanakaw ng flood control. Vlogger na naman. Thank you very much po kay asungot ako sa ₱50. Okay yan, buti ka nga nagpapakape. Thankful ako niyan. Daming problema ng Pilipinas. Akala mo napakalaking kasalanan eh. O yung Dave, 'pag napatunayan natin na nagpe-fake news yan, simple lang naman po, bigyan ko kayo ng ideya. Sabi niyo, bumili tayo ng langis sa Russia. Bakit wala po nagpe-fake news? Dumating yung ano, yung barko, may picture, Sara Sky. Totoo pala na bumili tayo ng langis sa Russia. Kayo po yun eh, trabaho mo yan eh. Kaya laganap ang fake news ngayon, trabaho ng PCO yan. Tapos ngayon, ano namin yan, di namin tatapos. Alam mo, alam mo, lumubog ang Pilipinas dahil sa mga vlogger eh. Init-init nyo sa mga vlogger. Kayo nga may kasalanan kung bakit, alam nyo, simple lang po eh. Kung nagsalita na po yung PCO, through Claire Castro, ang dapat po tendency, mapapayapa na lahat. Bakit hindi pinaniniwalaan si Claire Castro? Yun yung pag-isipan mo, kalbo. Dave, kalbo ba? Utang ko na to. Yun ang pag-isipan mo. Bakit hindi pinaniniwalaan yung spokesperson? Hindi yung abulin namin ng fake news. Ang dali lang, araw-araw. Araw-araw nagsasalita si Claire Castro, PCO Malacanang. Araw-araw nagsasalita. Thank you very much kay Elsar Kainggoy. Napakaping ₱50. Bakit may duda yung mga tao? Dapat yan yung pinag-iisipan mo. Dapat automatic 'pag binalita dapat ng mga mainstream media na kilala, wala ng duda yung tao. Bakit? Ang tanong ko, bakit yung mga tao naniniwala sa mga vlogger? Marami bang vlogger na nagpe-fake news? Opo, marami po. Yan umaamin ako, marami. Pero hindi po sapat yan para putya akala niyo yung vlogger ng pinakamalaking kasalanan ng Pilipinas, kasalanan niyo rin yan, eh. Paminsan-minsan lang ba nagsasalita si Auntie Claire sa media? Araw-araw. Ay araw-araw ba? Bakit may laganap pa rin ng fake news?
Bakit may napapaniwala pa rin ng fake news kung araw-araw naman pala nagsasalita sa media si Auntie Claire? Eh, hindi pinaniniwalaan si Auntie Claire, eh. Yun yung problema mo, Dave. Yung tao mo hindi pinaniniwalaan. Eh, putya, mamomroblema ka ba sa fake news kung lahat ng sinasabi ni Auntie Claire, sinabi, o di, eto na po, totoo dahil sinabi po na po ni Auntie Claire na pasigla po ang Pangulo. Wala pong sakit ang Pangulo. Oh, kung katiwa-tiwala yung nilagay mo dyan sa Malacanang, Dave Calvo, naawa kasi ko sa mga vlogger eh. Baka biktima rin sila ng fake news eh. Tapos sila na uusigin nyo. Ang tanong, alam na namin yung style na yan eh. Narinig namin yan kay operasyon din yan. Yung mga dilawan noong panahon nila, sila mismo yung nagke-create ng fake news. Tapos pag pinatulan, tanim fake news ba? Pag pinatulan ng mga Duterte vloggers, sila rin ang unang babanat. Ngayon, mas malala. Nagtatanim ng fake news, hindi na natin alam ngayon kung sino nagpasimula niyan. Pag kinagat ngayon ng driver, ng vlogger na ngayon ng kakasuhan. Ano pa maiwasan yung mga fake news? Hindi ba dapat pag nagsalita na yung mga media, halimbawa, ang lalaki niyang media na yan, ABS-CBN, TV5, GMA7, pag nagsalita na dapat sila, yun na yun. Bakit po walang tiwala yung tao? O, ako na rin sasagot. Kasi, paggamat hindi sila fake news, hindi naman nila binabalita yung mga pabor sa Duterte. Daig pa nila yung fake news. Naintindihan nyo? Lahat lang ng pabor. Lahat ng mga kumukontra, tignan nyo. Antonio Trillanes, walang trabaho sa gobyerno. Hindi miyembro ng gabinete. Hindi rin senador, hindi rin congressman. Pero once na magsalita, si Antonio Trillanes, laman ng balita. Binabalita ng ABS-CBN, binabalita ng TV5, binabalita ng GMA. Eh ano ba sinasabi ni Trillanes? Lahat ng sinasabi ni Trillanes laban sa laban sa mga Duterte. Tama ako, mali? Tama ako. Ngayon, galit yung mga tao. Bakit yan na lang ang binabalita nyo? Panay anti-Duterte. Kaya naghanap po sila ng source na magpapaliwanag naman ng the other side. Kami yun, kaming mga vlogger. Yan po ang katotohanan. Trabaho mo dapat PCO na yung tagapagsalita nyo, once na magsalita, wala nang duda. Hindi talaga matatapos tong mga no, tong mga fake news na to. Kasi may nananadya po eh. Sinasadya po yan. Uy, Doc Bads, bawal na raw tawagin ang kalbo ng kalbo. Wala akong pakialam, talaga namang kalbo siya eh. Sobra naman kayo. Hindi ko naman nilalait. Hindi ko maalala pangalan niya eh. Piruin mo yun, ikaw ang PCO secretary, masikat pa yung USEC mo. Totoo naman, lahat ba kayo kilala? May nagsabi nga kanina, J. Ruiz pa eh. O kasi si J. Ruiz, kahit papano, reporter yata yan, kaya natatandaan natin. Eto, hindi natin alam kung saan galing yan. Eh, para masabi ko lang, kaya kalbo, hindi ko kita nilalait. May sabog na sungit kasi si ante pag nasagot. Sabog na. Boss Baz, nagagalit sa mga vloggers pero yung nilagay sa kanya ay vlogger din na hindi pinaniniwala. Driver is synonymous to dilemma. Present.
'Di ba? Totoo naman yung sinasabi ko, eh. Eddie Moorcroft, thank you very much madam sa 13.99. Ay si ano kanina, nariyan pa ba si Ma'am, Boljak? Maraming salamat ma'am, tinutuo mo yung sinabi mo na, magpapakape ka sa live. Ma'am Eddie Moorcroft, yung wala ng ambag financially at makakapagbigay pa ng work sa libong Pilipino, sa oil exploration na yan, pero tayo pa ang tapang ng mukhang humingi ng 64. Yun po kasi nakalagay sa saligang batas natin, madam. Kaya nga po, dapat gumawa sila ng special na kasunduan with China. Tapos aprobahan nila sa Senado na itong particular na project na 'to, tutukuyin nila. Halimbawa, yung exploration diyan sa lugar na 'yan, makikipagkasundo tayo ng 50-50. Panalo na tayo sa ruling 'pag pinagalaw ang West Philippine Sea, para mo na ring binigay 'yun, prolonging the agony. 'Pag pinaisip natin na parang kanila pa rin 'yun, okey lang ipaglaban, 'wag mo lang awayin. Nakuha yung ano, ang ruling po ang nireklamo po kasi natin ganito, yung ruling kasi depende yan sa nireklamo mo, eh, 'no? Ang nireklamo po natin yung yung pag-angkin ng China dun sa 8 dash line o 9 dash line, di ko na matandaan. Ang ruling po, pabor sa'tin. Ibig sabihin po ng pabor sa'tin, dineklara po na mali yung pag-angkin ng China ng 8 dash line. So, ibig po bang sabihin nun na yung ruling na yan nagsasabi na atin na yun? Yung mga sinabing hindi mali yung ano, 'pag anong tawag dun, pag-angkin ng China, ibig sabihin yung mga inangkin ba ng China atin na? Hindi po. Kasi magiging atin yung Vietnam, yung mga inaangkin ng Vietnam, Indonesia, hindi po ganun yung pagkakaintindi natin. Wala pong problema diyan, iba po yung kaya nga isantabi niyo yung ruling kung gusto ninyo na magkaroon ng joint oil exploration with China. Isalang-alang niyo rin yung kanilang claim. Kasi kung claim lang natin yung sasalang-alang-alang natin, mangyayari diyan, walang mangyayari diyan. 60-40 pa.